Pool smashers. Boston though in 5 sets. Petrogas won in straight sets with Lindsay van der Weide. Quarterfinals na, Creamline at Petrogas magsasagupaan, agawan para sa semifinal slot. So it will be Creamline point. Bibigyan natin ng prediction preview ang magiging laban nila, anong team ang possible manalo sa knockout rounds na ito. Petrogas babawian ang Creamline dahil sa pagkatalo nila nung unang pagharap nila yung conference. Alyssa Valdez at Tots Carlos gagamitin kontra sa Petrogas. Palakasan ng import, matira matibay dahil sa knockout rounds. Ito wins the joust with one hand. Dahil natin pag-uusapan kaya before that guys, please naman huwag niyo kalimutan mag-like, comment, subscribe, and pa-hit the notification bell for more Philippines valuable updates. Pa-subscribe, maraming salamat. Agawan na nga ng pwesto ito para sa semifinals slot. Ito ang quarterfinals battle sa pagitan nga ng Petrogas versus Creamline. Maganap nga ang kanilang laban 1:30 PM ngayong November 24, 2025 at ang venue ay sa Smart Araneta Coliseum. Labanan ito ng rank 4 versus rank 5 para sa knockout quarterfinals. Ang matatalo ay talagang laglag na at ang mananalo pasok sa semis. Tiyak bibigyan tayo ng magandang laban ito, lalong-lalo pa nung unang paghaharap nila ngayong conference sa Pool B ay talaga namang tinalo ng Creamline ang Petrogas sa loob ng 4 sets. Ngunit maganda ang inilaro dahil dikit ang scores. Pareho magaling ang kanilang import, pareho magaling ang ginamit na first 6 o mga players sa dalawang team na ito. Kaya naman titignan natin kung babaguhin ba ang first 6 o talaga mag-i-stick sa dating first 6 ng Creamline nang manalo sila kontra sa Petrogas, at babaguhin kaya ang first 6 ng Petrogas para naman alam na matatalo sila sa dating first 6 na ginamit. Well, kaabang-abang lahat dahil alam naman natin dikit rin ang scores noon at pwedeng gamitin ulit sa labanan ngayon dahil kitang-kita naman natin nag-step up talaga ang Petrogas ngayon na kaya na makipagsabayan sa Creamline dahil sa mga huling laban nila ay talagang naipanalo nila, hindi gaya nung unang laro nila na may mga tayo. Kaya syempre tiyak na magandang laban ang ibibigay nila sa atin. Well, pag-uusapan natin ang every position kung saan ba sila malalakas. Sa depensa nga base sa libero, mukhang tatapat na timpatura ito ngang si Kayla Atienza. Tiyak magandang digging at receiving ang makikita natin both teams. Pagdating sa blockings naman, halos pareho din, lalong-lalo pa may Panaga sa Creamline. Dito naman sa Petrogas ay may MJ Phillips na alam naman natin sanay sa pagiging national team player at pagiging veterans players. Pagdating naman sa opensa, open at opposite spikers, kung gagamitin si Alyssa at Tots, mas effective dahil nung unang laban sila ang ginamit. Lalong-lalo pa sanay sila sa posisyon nila na open at opposite spikers. Magandang laban ito versus sa Petrogas kung ang gagamitin din ay sina Brooke Van Sickle, Myla Pablo o din naman kaya si Sabete. Kung pag-uusapan natin ang import naman, halos pareho magaling, mautak at malakas pumalo. Squan versus Van der Weide. Pagdating sa service, halos pareho naman. Pagdating sa setting, sana may laro si Negrito at maganda ang mga set. Kung hindi, pwede siyang palitan nitong si Villarete na very effective at veterans din. As of now, mas magandang gamitin muna ng Petrogas ang mga veteran setter nila kagaya ni Saet o Cheng. Pag hindi effective, andyan si Tolentino, kaya tiyak na magandang labanan to. Kaabang-abang din kung sino-sino nga ba ang gagamiting first 6 ng Creamline at gagamiting first 6 ng Petrogas Angels. Ngunit titiyak natin na talagang gagamitin nila ang kanilang import, si Van der Weide at Squan, na andyan talaga yan. Lalo-lalo pa importante ang larong ito para maipanalo dahil knockout rounds ito. Ang matatalo ay wala na at ang mananalo ay pasok sa semis, diba? Coverage ng Creamline Pool Smashers. Look at this. Unreturnable. Well, ngayon naman ay pag-usapan natin kung sino nga dapat ang mga bantayan sa every team na mga wing spikers para maipanalo nila ang laro. Pagdating nga sa Creamline, well, no doubt na karamihan nga ay talagang alam na ang laro ni Valdez kaya palagi siyang mablock. Ngunit pag ganito yung crucial game ay talagang tiyak na maghahalimaw si Valdez kung siya ang gagamitin. Kaya napaka-importante siya rin ang bantayan kung gustong manalo ng Petrogas. At syempre ang
import ng Creamline at si Tots Carlos. At syempre sa middle ay kailangan nilang bantayan si Panaga na talagang nanggagawa sa middle. Yan ang mga pwedeng bantayan ng Petrogas para maipanalo nila ang laro dahil syempre yan ang nagbibigay puntos. The only way to put it... Isa din sa paraan para manalo ang Petrogas kung andyan si Valdez, possible na si Valdez ang targetin sa service na alam naman nating isa rin siya sa medyo mahina sa receiving. Ngunit syempre kailangan niyang galingan sa pag-receive kung siya ang gagamitin first 6 dahil para may magandang set sa kanyang kupunan at may opensa. At ilang beses na napatunayan ni Valdez na maganda rin ang kanyang receive, minsan lang talaga ay talagang hindi na receive ng maayos. Possible na gawin niya strategy ng Petrogas Angels para maipanalo ang laro at syempre palaging bigyan ng bola ang kanilang import ng malakas sa opensa at malakas pumalo. Pagdating naman sa Creamline, ano nga ba ang gagawin nila para matalo ulit ang Petrogas Angels? Well, possible hindi masyadong effective ngayon si Valdez sa back row. Possible na palitan muna siya ni Vargas at yung mga galing na receiver sa likod at ipasok siya kapag nasa frontline na. Dahil sa opensa ay talagang nanggagawa si Valdez kung siya ang isa sa gagamiting first 6. Dapat rin hindi ibangko ang kanilang import. Possible talagang hindi dahil nanggagawa ito. At syempre, Tots Carlos muna. Pag hindi effective ay gamitin si Michelle Gumabaw. Pag walang laro at walang set si Kyle Negrito, kailangan si Villarete muna ang gamitin. Targetin sa service itong ngang si Brooke Bansikel o ang import nila dahil alam naman natin na talagang magaling din sa receiving ang dalawang to, ngunit kailangan nilang targetin para ma-windang sila sa opensa. At syempre yan dalawang wing spikers ang bantayan dapat ng Creamline dahil alam naman natin yan ang nanggagawa. Magaling sa blocking si MJ Phillips at kahit sa opensa kailangan nilang bantayan para maipanalo nila ang laro. Well, easy lamang ito. Kailangan sabayan nila ang blockings ng Petrogas dahil minsan ay walang blocks ang Creamline Cool Smashers. Overall, ating bibigyan ng prediction, anong team kaya ang mananalo dito? I think masasabi ko mukhang 50-50, lalong lalo pa ay talagang pareho magaling ang team na ito at matagal ng rival ang team na ito kahit all Filipino pa. Pareho magaling kasi ang import nila, pareho magaling ang local players. At syempre, possible din na manalo ang Petrogas, possible din manalo ang Creamline. Kaya dapat galingan nila dahil tiyak na ibubuhos nila ang lahat dahil knockout rounds ang game na ito. Pag natalo ay wala na. Kaya naman, magandang labanan ito. Sa tingin nyo, gamitin kayo si Alyssa Valdez bilang first 6 sa kanyang original position o di naman kaya si Tots Carlos at Michelle Gumabaw ang first 6 kasama ang import nito bilang mga wing spikers ng team? Si Myla Pablo din kaya ang gamitin o si Sabete na first 6 dito sa Petrogas kasama ng import nila at ni Brooke Bansikel? I-comment nyo na ang inyong suggestion and pa-subscribe for more valuable updates.